ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Atin munang balikan ang naging laban ng Pilipinas para sa karapatan sa West Philippine Sea sa nagdaang taon. Nariyan sa report ni Nomer Corporal. Pagbomba ng water cannon at mapanganib na pagmaniobra ng Chinese vessel sa mga bangka ng mangingisda malapit sa Escoda Shoal noong December 12, 2025. Pagharang at pagtaboy ng dalawang barko ng China sa mga Pilipinong mangingisda habang papunta sa Bao de Masinloc noong January 12, 2026. Pangaras ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel sa mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng Scarborough at Escoda Shoal noong February 28, 2026. Muling pagtaboy at pagpigil sa pangingisda sa Bao de Masinloc noong March 17, 2026. Ilan lang yan sa mga iligal at agresibong aksyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Noong 2025 nga, 64 na insidente ng pambubuli ng China ang naranasan ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Ang mga insidenteng ito agad nirespondihan ng pinagsama-samang puwersa ng PCG, Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para protektahan at tulungan ang mga mangingisda alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pag-deploy ng mga barko, hinatiran din sila ng ayuda gaya ng krudo, yelo at pagkain. Patunay na sila'y pinangangalagaan at binibigyang seguridad. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling magpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Bagamat may 2016 Permanent Court of Arbitration ruling na nagdedeklarang walang legal na batayan ang 9-dash line ng China, ay may karapatang mangisda ang mga Pilipino sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tila bingi at bulag pa rin ang China dahil sa pagbaliwala nila rito. Pero hindi ito pinalagpas ng Department of Foreign Affairs na naghain ng diplomatic protest. Noong nakarang taon nga, 47 diplomatic protest laban sa China ang naihain, kung saan umabot na sa 245 na bilang nito mula 2022 hanggang 2025. Ngayong taon, kabilang sa diplomatic protest ng DFA ang pagkundina sa mga iligal na aktibidad at floating structures ng China sa Bao de Masinloc. Ilang linggo bago ang isang dekadang anibersaryo ng arbitral ruling, prioridad ng Pangulo na maresolba ang mga problema sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan at alinsunod sa international law. Ang kanyang paninindigan na unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap ng itong klaseng sitwasyon. Kinumpirma naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na naalis ng Chinese floating platform. Kaugnay nito, namataan din noong May 17 ang Chinese research vessel na gumagawa ng mga illegal umanong marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Umalis ito matapos i-radio challenge ng PCG. Sa tala ng AFP, mula Enero hanggang June 22, 2026, umabot na sa 476 ang Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, habang 447 Chinese vessel ang namataan noong 2025. Kaya naman, nanindigan ng Pilipinas na patuloy na magpapatrolya sa mga teritoryo nito. Ang mga illegal na gawain ng China, kinundina rin ng Kamara. Pinuri rin nila ang mahigpit na pagbabantay at pagtatanggol ng AFP at PCG. Ang House Committee on West Philippine Sea binuo para tutukan ang territorial at boundary disputes, national and regional security issues at maritime and environmental concerns, maging ang pagpasa ng mga panukalang batas kaugnay nito. Akbayan po natin ang ating civilian frontliners at bigyan natin sila ng nararapat na pagkilala, sapat na proteksyon at makatarungang kompensasyon. This representation urges the speedy passage of House Bill 8673 or the hazard pay for civilian frontliners in the West Philippine Sea. Matagumpay naman ang ika-4 na atin nito koalisyon sa pangunguna ni Akbayan Party List Representative Dada Kiramis Mula. Naisagawa ang patriotic jet ski ride at pagwagayway at pagtatayo ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay. Sa atin po talaga ang pag-asa. West Philippine Sea ay tunay ng atin.
at dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Nakapamahagi rin sila ng mga supply kabilang ang pagkain, krudo, at medical aid sa mga naninirahan sa Pag-asa Island sa kabila ng ilang beses na pangaras ng China Coast Guard. Isang pagsaludo sa mga nanindigan at ipinaglalaban ang karapatan sa karagatan na patuloy ang pagdepensa sa soberanya at sovereign rights sa kabila ng mga hamon at mapanganib na kalagayan kahit pa kapalit ang sariling buhay dahil ang West Philippine Sea, taas no nating sasabihin, atin ito. Ako po si Nomer Corporal para sa SONA 2026.